Si Marcos Jr. na lang ang ayaw bumaba. O yung mga file videos na lumalabas, hindi yun actual. How hard is it to present someone who is actually in an event for you to use a file video, no? And it creates more confusion to people and more questions na nasaan ka nga? Kung nandyan ka lang, nasaan ka ba? Ba't di ka makalabas, di ka makapagpakita? Patuloy I mean, even yung meeting, bakit walang live feed, walang live video? Bakit puro photos? I mean, pagka ganitong may crisis, may energy emergency, it helps na buhay ang Pangulo kaharap ng sambayanan, naka-live, assuring the Filipino people that he and his government is doing something. Di ba parang ano yun flex moment mo yun, no? Na andito ako para sa inyo. Unlike sa, let's say, with Pambari 4 missing at nasa Japan siya, tapos biglang nagka-earthquake, ano ngayon yung press release ninyo na nasa bus ka pero nagmo-monitor ka sa cellphone mo? Na nakaupo ka, nakaganyan, tapos naka-action photo ka na parang nagbibilin ka. Di ba? Ang dali-daling i-counter ng lahat ng yan only if you are present. Diba? At saka Pam, ito example lang Pam and Marlon, what happened in Cebu. Ito hindi napapansin ng mga oplok na dito sa Cebu . Imagine the constituent was not advised that the governor is on official leave between April 4 and April 8. The DILG only notified the vice governor on April 6 that he is being designated as the acting governor. It means that between April 4 and April 6, 48 hours, there was no official governor or acting governor physically present in the province of Cebu, which violates all constitutional mandates. Anong violates ka dyan? Walang violation sa mga taong yan. Because if something as tragic as the earthquake in Bugo happened between April 4 and April 6 na hindi pa na-designate as acting governor, sino ngayon ang magmamando? Na nasa overseas siya on official leave. Yes, Marlon? Ito yung mga crucial Oo. Yung issue na stage 4 cancer, paingay ng paingay. Bigla ko naalala si Cory Aquino, March 20, basta 1.5 years pa ang tinatawag ni Madam Cory na doon sa sakit niya na colorectal cancer. So, pinag-usapan natin to nakaraan, Kuyang EB, pare-parehas tayo may karoon sa pamilya natin na may lahi tayo ng cancer. Ako talaga pagkakaintindi ko, pag ang cancer ay sa loob, internal organs, mabilis yan. Matagal pagka sa breast cancer, lalo yung prostate, matagal yan . Kasi magme-metastasize pa yan sa bone, matagal din. Pero pagka internal organ na, lalo pagka baga, saka bituka, masyado ng matagalang 2 taon. Yung kay Cory, March 2008 nung una na-diagnose siya na meron siyang colorectal cancer, pero yumao siya August 2009. So halos 16 months lang. Ngayon, kung tatago yan ng Malacanang, kung ano yung tunay na kalagayan ng Bongbong Marcos ngayon, nasa kanila na yun. Bagaman nakatadhana sa konstitusyon na tungkulin ng Estado at karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman ang tunay na kalagayang pangkalusugan ng Commander-in-Chief ng bansa. So we'll see, tingnan natin. Kagabi may kausap ako, mini-make up. Bago raw talaga humarap sa publiko ang isang Bongbong Marcos, mini-make up ng todo-todo para hindi siya mukhang haggard na haggard. Ay, nakikita natin ngayon na laylay na yung mga balat. Yun, may tulong na ng makeup yun pero hindi talaga nila
hindi talaga nila ma-correct yun kung ilang timbang na ang nabawas sa kay Marcos Jr. Pero totoo yan makeup na yan because when I was assisting Attorney Vic sa nung campaign, no, bago siya humarap sa mga live interviews or sa video interview, ako kasi yung nandun din kasama sa loob to assist kung tama na yung sa technical. Ako muna yung uupo sa upuan para itama yung ilaw or yung camera and all. Tapos i-adjust na lang pag nandyan na siya. Pero syempre, even every one of us here, I don't know with Kuyang Ibi, but I see Marlon also yung nagpupunas-punas na mukha. Syempre, kahit powder muna, di ba? So, tapos na, hindi available yung magpa-powder sa kanya. Ako yung nandun sabi ko, para akong natameme na hindi ko alam gagawin kasi nga hindi rin naman ako ma-makeup, no? Tapos sabi niya, hindi ka marunong. Hindi po, attorney. Ako na. Baka ano pang gawin mo sa akin? Ganun niya. But again, wait lang kuyang, ito maiinggit tayo dito. Kuyang Ibi and Marlon. Buti na lang talaga naka-solar na kami. Hindi kami nagkamali kahit masakit sa bulsa. It's worth it. Sana all. Oo. There you go. Nung nalagpasan natin, si Carlos Jr. Icaberto. Good morning po. Parang bago siya. Si Bandok. Hello, si Bandok. Good day. Every morning daw siya nanonood sa atin, Pam, si Carlos. Good morning. Hello. Mm. Kay Sir Manuel Kamama, magandang umaga po. And of course, RC, beautiful people. Hello. Simply Pinay in the UK, Maya Abak Keka, you can. Maya Pabengi Keka, no, matutod na ka po. Oy mga Bisaya, pag check attendance naman kayo. Why mga Bisaya? Bakit mga ano ba 'yan? Ayun no, ngayong buntag. Si Clarinda. From Florida, US, si Clarinda Longgakit. Ay, Longgakit. Okay, so edi sorry, patawad. Edi wow. Tapos Kuya Ibi, pasok ko lang sa Palacio Row ngayon, meron ng isang private room na punong-puno na ng aparato. Ay, alam mo, kaya totoo ito? Yan ang tanong, no? Pero iwasan muna natin ang particular na yan because talaga naman nagngingit-ngit sa galit, kagaya ng ibang kakilala natin dyan, no? Si James tuloy. Si Dave Gomez, no, Kuyang? Nakita ko to sa post mo eh. Kuyang, anong sabi niya sa post mo? Nakala mo one of the kids siya ng first couple. No one will be spared. No one will be spared. Lahat ng nagpe-peddle ng false information, fake news. Ihahabla nila. Ito namang PCO, simple. Iharap nyo principal nyo para hindi na, wala nang ano ba masama? Kung harapin niya yung sambayan ng Pilipino, kung may sakit siya, takot kayo na lalong mabash yung boss nyo? Number one, there is no law defining what fake news is. That's number one. So, ano ang i-charge mo? Number two, the only effective counter for alleged fake news is real news. Ganon lang yan kasimple. Halimbawa, sabi niya, fake news daw tungkol sa krisis. Paano ngayon yan? Hindi nga kayo lumalabas. Walang crisis management committee na nagmi-meeting. Kagaya ng meron ng Davao, ha? Kagaya na meron ng Davao. O di ngayon, it now authorizes other people to make their own presumptions doon sa social media. Kasalanan ba nila na ayaw yung tanggapin na may krisis at wala kayong pinipresenta sa taong bayan? Ang taong bayan pa ngayon ang may sala at ihahabla mo pa in the middle of a national energy emergency. Yun ang course of action ng isang communications office for the president. Talaga. At saka tatandaan natin, ang hinahanap ay yung taong wala. Bakit mo naman hahanapin yung taong nandyan? O para tayong eng-eng dito na, Kuyang Ibi, nasa si Marlon? Ayan, kaharap nga, di ba? Paano hahanapin ng tao? Siyempre, yung hindi mo nakikita mula nung Easter, di ba? Or prior, or even before Holy Week yata, hindi na nga naglalabas. Yeah. Nagpakita siya around Wednesday, doon sa may isang bahagi ng EDSA. Saka sa ganitong crisis,
talagang may kukumpara mo kay PRRD. Kasi nung COVID pandemic, halos araw-araw, nasa media si PRRD at siya mismo, yung personal na nag-aalam, personal na nag-uutos, kung anong klaseng preparasyon ang dapat gawin dahil doon sa pandemya. Ngayon, meron ng krisis, yung presidente mo nawawala, yung presidente mo nagtatago. Nagtatago hindi dahil sa hindi ka marunong magpaka-presidente o talagang tinatago mo yung sakit mo. At saka Hmm. At saka nung panahon na yun, si PRRD mismo ang sumasagot sa mga tanong ng media. Wala siyang Claire Castro. Correct. Meron siyang mga spokesperson pero on matters of policy. Pero he makes it a point na he interacts with the media himself. Ang problema pa ngayon ni Marcos Jr., nung panahon ni Cory, nung inanunso nila na may colon cancer si Madam President, no? Yung sympathy, talagang bumuhos naman. Marami, yung gali naman ng Pilipino yun. Pagka meron na may sakit, meron nang namatayan, may nakikidalamhati, no? May nakikiramay. Pero ngayon, ang problema nila, ayaw nilang ilantad kasi alam nila na majority ng sambayan ng Pilipino ang magpipiesta kapag nalaman nila na totoo yung stage 4 cancer ng isang Bongbong Marcos at kulang na lang, baka maging maging 2.0 nung isang kongresista na namayapa na halos pagpiestahan ng sambayan ng Pilipino. Look, Marlon, Pam, no? May mga balibalita pa na yung isang former member ng Quadcom ay naputulan ng paa. Yun din. Diba? Aksidente. Oo. Pero tingnan mo, Marlon at Pam, namatay si Cory Aquino, naging presidente ang isang Pinoy. Yeah. Okay. Namatay ang isang Jesse Robredo, naging presidente or vice-presidente ang isang Leni Robredo. Namatay ang isang namayapang kongresista, yung anak naman niya in a special election, naging kongresista. So, yan lang. So, ibig sabihin, pagka nategi itong isa, sasaluhin ng anak, malabo sa sabaw ng pusityang, kuyang. Ano yan, Nick? Ginawang kabulastugan ng administrasyong ito and kahapon do sa oral argument ng Supreme Court, no? Naliwanagan yung taong bayan kung paano nila binalaura, kung paano nila sinalaula, kung paano nila binaboy yung pambansang budget natin. But before that, no, ito mga kalokohan talaga ng Pinoy. Hinihintay na lang daw ang desisyon ni Imelda kung sasabay na siya. Grabe. Ito kasi nung sumasabi na yung mga tao wala ng respeto, no? At hindi ugali ng Pinoy yun. Ngayon lang, sa sobrang galit at dahil ramdam nila yung kasamaan ng administrasyon ito. Kaya nakukuha nila yung ganitong mga salita. Halos isumpa. Before we proceed sa oral argument, Kuyang asked for a minute. You wanted a minute. Yeah, or even less than a minute to update everyone ano na nangyayari sa Iran. Yes, please. Okay. Because the deadline set by Mr. Trump to destroy the entire Iranian civilization was today at 8 in the morning, Philippine time. 2 hours before, 6 a.m. kanina, oras ng Pilipinas, nag-post siya. And Iranian state media as well, no, nag-post din, no, na Trump will postpone for 2 weeks yung pangbomba niya sa Tehran, yung pang-aatake. And it seems na the US has agreed to the 10-point demands of the Iranian. Talagang nagbunyi ang mga Iranians ngayon kasi even if the threat of Mr. Trump that they will be wiped out in the face of the earth, milyon-milyon kagabi sa Iran ang lumabas at nagrarally, Pam, kahit there is a threat na ibobomba sila. So that's probably one of the reasons, no? And it seems na okay na muna si Trump, payagan ng mga Iranians in conjunction with Iran. Sila ang magmamanage sa Strait of Hormuz for the next 2 weeks. And then the negotiations will happen in Islamabad, in Pakistan. It's being mediated by the Pakistanis because the Iranians are not talking directly to the Americans.
I hope this is a start of a peaceful resolution to this conflict, Pam and Marlon, at hopefully mariresolve ito in the coming weeks.